Mas lalong lumabo ang pagkakataon na magkakaroon ng peace talks at matigil na ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay dahil sa pagbibigay ng go signal ng US at ilang kalyadong bansa, na nagpapahintulot sa Ukraine na gamitin ang mga armas nito sa direktang pag-atake sa alinmang parte ng Russia, partikular na ang Moscow. Dahil dito umalma si Putin at nangakong gagantihan nito ang US at mga kaalyado. Sinabi ni Vladimir Putin na maaaring isaalang-alang ng Russia ang pagtugon ng direkta laban sa mga bansa na nagpapahintulot sa Ukraine na bombahin ang Russia gamit ang kanilang mga long-range missiles, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga naturang armas sa mga bansang malapit sa mga bansang kanluranin. Sa pagsasalita sa St. Petersburg, iginiit ng Pangulo ng Russia na ang naturang aksyon ng US at mga kaalyado nito ay higit na magpapapahina sa internasyonal na seguridad at maaaring umantong sa napakaseryosong mga problema. Kaugnay nito, nagbabala si Putin sa Alemanya na ang desisyon nito na sumali sa US sa pagpapahintulot sa Ukraine na tamaan ang ilang mga target sa lupain ng Russia ay isang napakadelikadong hakbang. Iyon ay mamarkahan ang kanilang direktang paglahok sa digmaan laban sa Russian Federation, at inilalaan namin ang karapatang kumilos sa parehong paraan, idinagdag ni Mr. Putin. Dahil ang paggamit ng gayong mga sandata ng kanluran ay nagsasangkot ng mga tauhan ng militar ng mga bansang iyon na kumokontrol sa mga missile at pagpili ng mga target, sinabi ni Mr. Putin na ang Moscow ay maaaring gumawa ng asymmetrical na mga hakbang sa ibang lugar sa mundo. Kung itinuring nilang posible na maghatid ng mga naturang armas sa combat zone upang maglunsad ng mga pag-atake sa ating teritoryo at lumikha ng mga problema para sa atin, bakit wala tayong karapatang mag-supply ng mga armas ng parehong uri sa ilang mga rehiyon ng mundo, kung saan maaari nilang gagamitin para maglunsad ng mga pag-atake sa mga sensitibong pasilidad ng mga bansang gumagawa nito sa Russia?